May mensahe si Vice President Sara Duterte kay Jan Amores, question mark. Ako po ay nagtatanong lamang. Alam niyo mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, minsan talaga siya na rin mismo ang gumagawa ng intriga sa kanyang sarili. May mga question naman talaga na pwede mong sagutin, may mga question na pwede ka namang mag-pass, lalo na kung hindi naman importante. Pero I don't know, mga minamahal, mayroong isang reporter na nagtanong sa kanya. Hindi to sa pagiging bitter ha, pero yung punto kasi natin dito, pag mga bagay na nonsense naman sana at hindi na align sa trabaho mo, dapat sana hindi mo na binibigyan ng pansin. Hindi ka na doon nagpo-focus. Kasi mataas ka na tao eh. Tapos yung tanong ganito, tapos papatulan mo. So ngayon, mayroong isang reporter mga minamahal na nagtanong kay Sara Duterte kung ano yung mensahe niya sa mga exes. Ano yung imemensahe daw ni Vice President Sara Duterte sa mga taong mayroong exes or sa mga taong may sawi sa pag-ibig. Like, hindi ka naman love advisor, hindi ka naman ata radio station, VP Sara, para sagutin yung mga ganyang klaseng tanong. So ngayon, bigla tuloy ang comment doon ng ng mamamayang Pilipino sa video na yon. Baka mensahe daw ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ex na si Jan Amores di umano, kaya general na lang daw po ni VP Sara. Alam nyo naman na itong si Sara Duterte na issue dito kay Jan Amores. According po yan kay Nino Barsaga. At sinabi ni Epifanio Labrador na itong si Jan Amores at itong si Vice President Sara Duterte ay meron daw pong real relasyon. Di umano. Yun yung sabi ni Epifanio Labrador na pinagbigyan niya ng pera ng kaban ng bayan. So ngayon, panoodin natin tong komento ni Sara Duterte. Ewan ko ba dito sa ating Vice Presidente? Diyos mio naman. Pakinggan nyo Ang message ko sa mga ex ng mga sawi ay i-greet ninyo sila or i-message ninyo sila on December 24 or December 25 ng Merry Christmas and kung ano man yung personal na Christmas greetings ninyo sa kanila. At baka this will reignite the fire between the exes. Last na sa mga marupok vibes. Okay. Para sa mga marupok ngayong Pasko, sana ay maregaluhan kayo ng katatagan na huwag bumigay kaagad. Thank you, vibes. Okay, rinig nyo. Ay, nandun pa talaga yung word na reignite, diba? Para maayos yung fire. O, reignite the fire. Oh my God. So, parang BBM Sara lang din. Oh, bakit hindi mo na lang i-message si PBBM? Humingi ka ng sorry, 'di ba, sa mga ginawa mong kasalanan or makipag-reconcile ka na lang to reignite the fire. Yan naman yung nanggagaling sa bibig mo na advice. Alam niyo mga minamal, itong si Sara Duterte talaga, ito yung nakakatawa Kasi may mga interview siya na parehas doon sa Ifugao. Nag-advise siya sa Christmas, may Christmas message siya. Ang sabi niya, ang Pasko daw po ay araw ng pagmamahalan, araw ng pagbibigayan. Tapos bigla niyang ni-intact doon, pero ako, exempted ako. Yan yung sabi niya. Di ba mga minamal, parang nakakababoy. Imagine mo, nag-a-advise ka, pero sa sarili mong advice, hindi mo din sinusunod. Ito pakita ko sa inyo tong article na to. Ipakita ko sa inyo yan. Ano yung sabi dito? VP Sara Duterte, hindi magpapatawad. Vice President Sara Duterte talk about the spirit of Christmas during Thanksgiving party. She herself said that she is not forgiving person. Sabi niya dito, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Yan yung advice niya doon sa Ifugao nung bumisita siya. Ang Pasko ay panahon daw po ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao, pero dahil ako ay Vice President, 'di ba? Na nailusot niya mga minamahal kasi pagtatawanan talaga siya. Actually pinagtawanan nga siya nung nagsasalita siya niyan. 'Di ba?
Pero lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe ng diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad. Di ba? Apakabubo ba? Di ba? Mga minamahal, siya yung naglagak ng advice para sundin ng mamamayang Pilipino kasi siya yung vice presidente. Tapos siya mismo na sarili niya, hindi niya kayang sundin yung sarili niyang advice. Talaga nga naman, oo. Ang galing mong vice presidente ng bansang Pilipinas. Nakakahanga ka. Yung mga speech mo, remarkable talaga. Napapansin na meron ka nga talagang narcissistic personality disorder. Yung behavior mo, hindi na talaga hindi na natin mailugar kung saan pa man yung behavior mo na yan. Basta ang masasabi ko lang, may something na. May something ba? Itong si VP Sara Duterte. Kagaya dito, sa mensahe niya na yung patungkol sa ex. 'Di ba? Imagine, yung mga ganyang question na hindi naman align sa trabaho mo. Kasi ito yung nakakagalit. Kaya niyang sumagot sa mga ganyang tanong, pero sumagot doon sa NBI, hindi. Kaya niyang sumagot sa mga ganyang tanong, pero doon sa budget hearing, hindi. Kaya niyang sumagot sa mga ganyang tanong, pero doon sa plenary, hindi. Kasi hindi naman siya dumadalo. Hindi siya nagpapakita, hindi siya sumisipot, kasi puro lang siya gala. Pero yung mga ganyang tanong, excess, lumalaki yung tenga ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Bakit lumalaki yung tenga ni VP Inday? Ano yung gusto niyang insist doon? Na ito ay mensahe niya para sa kanyang ex? O hindi ako gumagawa ng intriga? Ako po ay nagtatanong lamang. Kasi, uulitin ko sa inyo, itong mga ganitong klaseng tanong, hindi na po ito mga minamahal align sa kanyang trabaho bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas. Mas madami siyang dapat saguting tanong na mas importante. 'Di ba? Katulad sa NBI. Sino yung nag-sprekitik na ikaw ay ipapatigi-bumbong? Kailan nangyari na ikaw daw ay ipapatigi-bumbong? Sino yung nagsabi nun? 'Di ba? Yung mga ganong tanong para i-secured natin yung hinihingi niyang kasiguraduhan sa buhay niya, 'di ba? Tinutulungan natin siya. Dapat sana nakikipag-cooperate siya. Dapat doon ka magaling sumagot, VP Sara, sa mga tanong na mas importante, lalo pat yan yung ginagawa mo patungkol sa buhay mo. Tapos malalaman namin, sasagot ka sa mga ganyang klaseng tanong, ano yung advice mo sa mga nasawi, sa may mga exes? Smiyo naman, hindi ako bitter hindi ako bitter mga minamahal kasi naranasan ko din naman na magmahal kahit papaano. Pero yung the way na, di ba, mga nakaraan na, hindi na dapat niyang binabalikan na lalo pat kung yung taon na yan, ay nasaktan ka na, wow, nag-advise. Di ba? Tingnan mo, dapat hindi ko so sinasabi, pero nang dahil nasimulan mo na, miyo naman. Sino dito yung may mga exes, mga minamahal? Sino dito yung nasaktan sa pag-ibig? Huwag na tayong mag-focus sa pag-ibig. Mag-focus tayo sa mas ikabubuti para sa ating bayan. Kaya nga tingnan nyo si Mima Alicia, hindi na nagmahal muli. Once lang nasaktan at hindi na umulit muli. Diba? Alright. Kaloka talaga ito. Ay, kinilig ako dun. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Wow! Next. Ako humingi lang ako ng konting ligaw sa inyo. Ano yung ligaw ni Mima? I-click nyo lang yung like. Tapos comment lang kayo. Masaya na po ako doon. Mag-comment kayo at mag-like sa ating video. Diba? So, anyway mga minamahal, it's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.